remember, ito pong area na to, sinasabi ko sa inyo, yan yung pinakamahirap na area kasi nga laban na suntukan ng bulls and bears, no? Kasi nagsama-sama yung price, the blue and the yellow line. So once na medyo kumawala na tayo dyan, magkakaroon ng direksyon kung okay, dediretso na ba tayo sa taas, okay, or bababa pa ba ulit tayo pabalik dito. We will see. Pero yung bounce from this area, from the 60K level na bounce, okay, for me, that's a bullish move. Alright? Well respected, pag tinignan nyo sa H4 natin, yung yellow line ni Tipay, well respected po yan. So, remember, meron akong clip na ang daming nakapanood. Nandito pa lang yung price. Sinasabi natin no, na dito yan, tatargetin ito yan. So, yun na, bumaba na. Ngayon po, tumatalbog na po doon. What's happening sa lower time frame ni Toybits? We are touching the blue line again. Okay. Ang isa sa mga trade idea kapag ka po ganito, again, blue, trading above the yellow, you just look for long opportunity. If you're using the 4-hour time frame, saan ang pasok? So usually ako ang gusto kong pasukan kapag ka po halimbawa itong 4 hours na to nag-close siya above the blue line and then yung next candle nag-trade above the blue line, I can go long. Never here sa ilalim kasi I don't know kung bibisitahin niya to Most of the time, yung mga galing sa ilalim ng blue tapos umakyat, tumutuloy. Kailangan mag-akyat muna, no? Mag-trade above this one, nag-trade above, this one, nag-trade above, okay? Kasi pag sinasalo mo yan na nasa ilalim ng blue, you don't know. Tulad po dito, no? Sa ilalim ng blue, sinasalo mo, you don't know kung tatamaan to Kaya mas mataas yung probability mo na manalo kung ang trade mo, ang pasok mo nasa taas na ng blue. Okay? Hindi na baling hindi mo makuha yung bottom. Kasi sino ba naman ang nakaka-catch ng bottom? Usually, falling knife ang makakatch nyo kasi hindi mo 100% tatamaan yung bottom. Follow for more dito mo.